Bago tayo magsimula mga kabayan, simpleng katanungan para sa lahat. Ano ang mutya ni Tatang Imoy? Narito sa video ang kasagutan mga kabayan. Tignan natin kung sinong makakakuha ng tamang sagot. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jerome. Walang eksaktong taon. Mambusaw, Capiz. Nang mga panong ito ay nag-aaral sa ika-4 na baitang itong si Jerome. Medyo mabundok na bahagi ng Mambusaw ang kanilang lugar. Kaya naman napakalayo ng lalakarin niya bago siya makarating sa paaralan. Dahil sa desididong makapagtapos ng pag-aaral, tinitiis niya ang gumising ng maaga upang maganda ng sariling pagkain at babaunin sa kanyang pagpasok. Madilim pa lamang ay umaalis na siya sa kanilang tahanan upang hindi siya mahuli sa klase. Habang naglalakad, inaaliw niya ang kanyang sarili sa daan. Sa pamamagitan ng pamimitas ng bayabas, kadalasan niyang dinadala ang mga hinog na bunga nito sa paaralan at ipinamimigay sa mga kaibigan. Ngunit sa halip na pasalamatan siya ng mga ito, kadalasang pangaasar pa ang nakukuha niyang kapalit. Sa kanilang klase, si Jerome ang pinakamaliit at mahahalatang galing sa isang mahirap na pamilya dahil halos nangingitim na sa kalumaan ang suot na uniforme. Hindi magkapares ang kanyang senelas, ngunit magpasaganon pa man, hindi ito naging hadlang para sa kanya upang makapag-aral. Ayaw din ng kanyang mga magulang na pumasok siya ng paaralan dahil hindi na siya nakakatulong sa mga gawain sa bukid. Ang kadalasang sinasabi ng ama, kung ang kalabaw ngang walang pinag-aralan ay nagagawang mabuhay, ikaw pa kayang may kamay at paa. Ngunit kahit anong gawin ng mga ito, hindi nila magawang pigilan si Jerome. Pag-uwi ng bata galing sa paaralan, dinadaanan niya ang mga kalabaw upang mailagay sa kanilang pastuhan. At dahil dito, isang pangyayari ang tuluyang bumago sa kapalaran ng bata. Maulan ng hapon na yon at nasa kalagitnaan pa lang ng paglalakad si Jerome. Pumutol siya ng dahon ng badyang upang gawing payong. Nang makita niya ang isang matandang nakatayo sa ilalim ng puno ng kahoy, kagaya niya, basang-basa na din ito at nanginginig ang katawan dahil sa lamig. Lalakad na sana siya palayo nang biglang mabuwal ang matanda sa kinakatayuan nito. Nawalan ng malay. Kaya naman dali-daling lumapit si Jerome at tinakpan ng maraming dahon ng badyang ang katawan ng matanda upang magsilbing kumot. Sinubukan niya itong gisingin, ngunit hindi na ito sumasagot. Inikot niya ang paningin upang maganap ng kung anong maaari niyang magamit. Nakita niya ang ilang tumpok ng dayami na kakaani pa lamang. Hinakot niya ito at dinala sa tabi ng matanda. Kumuha din siya ng ilang tangkay ng kahoy at mga bulok na kawayan upang makapagpaapoy. Gumawa siya ng maliit na kubo para sa matanda. Akmang iiwan na sana niya ito, ngunit bigla na lamang lumakas ang ulan, kaya pinili niyang manatili muna. Ilang minuto ang nakalipas ay biglang nagising ang matanda. Hinawi nito ang dayaming nakatakip sa katawan niya at nagulat nang makitang nasa loob siya ng isang kubong gawa sa pinagsama-samang dahon ng saging anahaw, pati na din ng dayami. Nakita nitong natutulog habang nakasandal sa puno si Jerome. Kaagad niyang nilapitan ng paslit upang gisingin. Otoy, gumising ka na, gabi na. Kailangan mo nang umuwi sa inyo.
Wika ng matanda. Pupungas-pungas namang dumilat si Jerome. Nang makita nitong madilim na ang paligid, nataranta ang bata. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa mga nakatali nilang kalabaw at nagpaalam sa matanda. Tatang, mauna na po ako sa inyo Mapapagalitan na naman ako ng tatay ko nito Wika ni Jerome. Pipigilan pa sana siya ng matanda, ngunit mabilis nitong pinatakbo ang sinasakyang kalabaw. Kagaya ng inaasahan, pinagalitan siya ng kanyang ama pagdating sa kanilang tahanan. Saan ka na namang nagsuot, Jerome, ha? Alam mo bang hindi pa nakakauwi ang nanay mo dahil sa paghahanap sa'yo? Halaka, salubungin mo siya doon sa daanan. Wika ng tatay ni Jerome, na itago na lang natin sa pangalang Manggaton. Dali-daling lumabas si Jerome at hinanap ang kanyang ina. Ilang minuto din siyang naglakad sa kalsada nang mapadaan siya sa tumpok ng mga tao sa tabi ng sapa. Sa pag-aakalang naroon ng kanyang ina, minabuti niyang makiusyoso. Pagdungaw niya sa sapa, halos gumuho ang mundo ni Jerome dahil ang pinag-uumpukan pala ng mga tao ang malamig na bangkay ng kanyang ina. Dali-dali siyang bumaba ng sapa upang puntahan ito. Nang matapatan ng bitbit niyang salo ang katawan ng ina, nakita niyang halos tinadtad ito at hindi na makilala dahil sa natamong sugat sa muka. Jerome, nakikiramay ako sa pagkamatay ng iyong ina. Kailangan natin siyang dalhin sa punerarya. Ipinasundo ko na din ang tatay mo. Halika na. Nang makapagbihis ka, basang-basa ka baka magkasakit ka pa niyan. Wika ng Kapitan Del Barrio, na itago na lang natin sa pangalang Ador. Pagdating ng kanyang ama sa punerarya, walang pagdadalawang isip nitong hinila si Jerome sa isang sulok at ginulpe. Kahit kailan talaga, wala kang maidudulot na maganda sa pamilya natin. Salot ka, bata ka. Ayokong makikita ka pa sa tahanan natin kaya lumayas ka na. Wika ni Manggaton. Dahil sa takot ng bata ay tumakbo ito papunta sa kagubatan. Hindi siya huminto. Hanggang sa tuluyan ng bumigay ang mura niyang katawan dahil sa pagod. Nang minulat ni Jerome ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay bubong sa isang kubo. Sinubukan niyang bumangon ngunit hindi niya magawa dahil sa pananakit ng buong katawan. Sandali lang, iho. Huwag mo munang piliting tumayo. Nalamog ang kalamnan mo dahil sa pagod. At saka bakit ba meron kang pasa sa muka? Ano bang nangyari sa'yo? Wika ng matanda. Nagulat si Jerome dahil pamilyar sa kanya ang boses na yon. Nang lumingon siya sa pinagmumulan ng boses, kaagad niya itong nakilala. Kayo po ba yung matandang tinulungan ko? Teka, nasan po ako? Aray, ang sakit ng binti ko Wika ni Jerome. Kaagad naman siyang tinulungan ng matanda upang makaupo. Nandito ka sa bahay ko. Pagpasensyahan mo na at maliit lang. Nga pala, bakit ka ba nasa kalagitnaan ng gubat kagabi? At puro pasapa yung katawan mo? Muling tanong ng matanda. At dito na nagsimulang magkwento si Jerome. Nalungkot ang matanda nang marinig niyang pumanaw ang ina ng bata. Nadismaya ito nang sabihin ni Jerome na siya ang sinisisi ng kanyang ama sa pangyayari. Pinalayas po ako ng tatay ko Kasalanan ko po kasi kung bakit namatay si nanay. Wika ni Jerome. Hinaplos ni Tatang Imoy ang ulo ni Jerome upang pakalmahin. Ilang araw ding tulala ang bata matapos ng kaganapan sa kanyang ina. Nang tuluyan na siyang makabawi, pinaliwanag niya sa matanda ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang ina. Nako, kawawa ka namang bata ka. O siya, dumito ka na lang muna sa akin. Nga pala, ako si Imoy. Pwede mo akong tawaging Tatang. Wika ng matanda. Bahagyang napangiti si Jerome.
At simula ng araw na yun, hindi na siya umuwi pa sa kanilang tahanan. Nakontento na lamang siya sa pasilip-silip sa kanilang bahay mula sa malayo. Ngunit lingid sa kaalaman ni Jerome ang totoong pagkatao ng matandang kumupkop sa kanya. Natuklasan na lamang niya ito nung minsang isinama siya ng matanda sa bayan upang mamili. Dito ka lang, Jerome, ha? Antayin mo ako at bibili lang ako ng tabako. Huwag kang aalis dito, ha? Sandali lang naman ako. Wika ng matanda. Tumango naman si Jerome bilang tugon. Ngunit ilang minuto na ang nakalipas. May lumapit sa kanyang isang babae. Kagad itong nagtanong tungkol kay Tatang Imoy. Hindi pa ikaw yung batang kasama ni Tatang Imoy? Maaari bang malaman kung saan nagpunta ang matandang yon? Tanong ng matandang babae. Kagad itinuro ni Jerome ang pinuntahan ng matanda. Doon po lola oh. Sabi niya po, antayin ko lang siya dito at babalik din po siya kaagad. Bibili lang po yun ng tabako. Tugon ni Jerome. Kaagad naman siyang tinignan ng matanda mula ulo hanggang paa. Muli itong nagtanong. Ay teka, ikaw ba'y apo ni Imoy? Sa pagkakaalam ko matandang binata ang kapatid ko kasi tinuon niya ang atensyon niya sa pagiging albularyo. Wika ng matandang babae. Maya-maya lang ay nagulat ito nang biglang dumating si Tatang Imoy. Ang dami mo namang sinasabi sa ibang tao. Kahit kailan talaga, Flora, hindi ka nagbago. Wika ni Tatang Imoy. Hindi naman nakaimik si Jerome. Kagad na ding nag-aya ang matandang umuwi. Pagdating nila sa kanilang tahanan ay kinausap siya ng matandang babae. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Imoy. Kailangan ko ang tulong mo. May salot sa ating lugar. Marami nang namatay at hindi basta pagkamatay lang. Natatagpuan ng mga biktimang wala ng lamang loob. Tad-tad ang kalmot at kagat ang katawan. Hinihinalang ang may gawa ng pagpatay ay aswang. Wika ni Aling Flora. Kaagad namang tumayo si Tatang Imoy at nagsalita. Alam mong matagal ko nang tinalikuran ng pagpatay sa mga aswang. Isa na lang akong pangkaraniwang albularyo ngayon. Pasensya na, Flora, pero hindi ko kayo matutulugan. Tugon ng matanda. Sabay sinde ng kanyang pipa. Pero Imoy, ikaw lang ang alam kong makakatulong sa isang aswang dahil sa hawak mong mutya. Kaya pakiusap, Imoy. Marami ang umaasa sa tulong mo. Muling pakiusap ni Aling Flora. Samantalang si Jerome naman, nakikinig lang sa usapan ng dalawang matanda. At kahit anong gawing pakiusap ni Aling Flora, hindi niya magawang mapapayag si Tatang Imoy hanggang sa tuluyan na nga itong lumabas ng kanyang tahanan. Napabuntong hininga na lang si Aling Flora, kaya kaagad itong nilapitan ni Jerome. Aling Flora, huwag niyo po sanang mamasamain ha, pero gusto ko lang pong malaman kung totoo po ba yung sinabi niyong pumapatay dati ng mga aswang si Tatang Imoy? Tanong ni Jerome. Kaagad namang ngumiti ang matanda at nagsimulang magkwento. Ay oo, iho. Halika at sabay nating sariwain ang kabataan ni Imoy. Sa lahat ng manggagamot noon sa aming baryo, si Imoy ang pinakakakaiba sa lahat. Kinakatakutan siya maging ng mga kapwa niya manggagamot dahil sa tangan niyang mutya. Wika ni Aling Flora. Hindi pa man natatapos ang kanyang kwento, kaagad nang nagtanong si Jerome. Mutya? Ano pong klaseng mutya, Nanay Flora? Wika ni Jerome. Kaagad namang itinuloy ng matanda ang kanyang kwento. At ayon sa kanya, ang tangang mutya ni Tatang Imoy ay tinatawag na mutya ng dalugdog. Isa itong uri ng bato na ayon sa sabi-sabi, nauhulog sa kalangitan sa tuwing napakaraming kidlat. Tanging ang isang taong may matalas na pandama lang ang maaaring makakita nito
At kapag hindi ka pinili ng mutya, maaari kang kainin ng nakasunod ditong kidlat. Nagkataong si Tatang Imoy ang nabiyayaan ng kapangyarihang ito. Simula nang makuha niya ang mutya, halos lahat ng mga manggagamot maging mangkukulam ay yumuyuko sa kanyang harapan. Ayon pa kay Nanay Flora, isang mabait at matulunging tao si Tatang Imoy. Ngunit may isang pangyayaring nagtulak sa kanya upang magbago. Ito nang masunog ang kanilang tahanan na naging sanhi ng pagkamatay ng kanilang mga magulang. Matatanda na ang mga ito, kaya hindi kaagad nakalabas ng tahanan. At ayon kay Aling Flora, wala ni isa sa mga tinulungan ni Tatang Imoy ang nagpakita upang matulungan ang kawawang matanda. Nagkataong nasa gamutan si Imoy at napakalayo pa nito, kaya hindi niya din kaagad nalaman ang tungkol sa sakuna. Pagdating niya sa tahanan, nakita na lang niya ang kapatid na si Nanay Florang nakaupo sa lupa habang nakatulala sa natutupok nilang tahanan. Nagalit ng husto si Tatay Imoy ng mga sandaling iyon. At dito na lumabas ang kinakatakutang kapangyarihan ng kanyang mutya. Biglang bumulusok ang malaposteng laki ng kidlat at tumama ito kung saan siya nakatayo. Halos lahat ng mga taong nakikiusyoso, nagkandasunog ang lahat. Tanging si Nanay Flora at Tatang Imoy lang ang naiwang nakatayo. Samantalang may ilang nakatakbo. At ang mga taong ito ang nagpatunay sa kakayahan ni Tatang Imoy. Simula ng araw na yon, pinili ng matandang umalis sa kanilang baryo. Kimkim ang galit sa mga taong minsan niyang tinulungan, ngunit pinili siyang talikuran sa oras ng kanyang pangangailangan. Ito ang dahilan kung bakit ayaw nang tumulong ng Tatay Imoy mo sa mga tao. Hindi ko din naman siya masisisi. Wika ni Nanay Flora. Maya-maya lang ay muling pumasok si Tatay Imoy. Ayan ka na naman, Flora. Kung ano-ano ang kwento mo dyan sa bata, mamaya paniwalaan niya yung mga sinasabi mo eh. Wika ng matanda. Tutugon pa sana si Nanay Flora, ngunit hinawakan ni Jerome ang kanyang kamay. At nang tignan niya ang bata, umiiling ito. Kaya naman pinili niyang manahimik na lamang. Kinabukasan ay nagpaalam na din itong uuwi sa kanilang baryo. At habang papaalis si Nanay Flora, kinausap ni Jerome si Tatay Imoy. Tang Imoy, bakit hindi niyo po tulungan si Nanay Flora? Kapatid niyo naman po siya, hindi ba? Wika ni Jerome. Kaagad namang tumugon ng matanda. Hindi naman sa ayoko, Jerome. Pero wala na kasi akong kakayahang makipaglaban. Matanda na ako eh. Tugon ni Tatang Imoy. Kaagad namang ngumiti si Jerome habang tinititigan ang katawan ng matanda. Hindi pa naman po kayo ganong katanda eh. Payat lang po kayo pero mas bata po kayong tignan kumpara sa tatay kong lasinggero. Saang sabi po ni Nanay Flora, kayo daw po yung pinakamalakas sa manggagamot noong kabataan nyo. Para sa akin parang hindi naman po totoo eh. Mukhang niloloko lang yata ako ng kapatid nyo. Ay nako, sige na nga po Tang Imoy, maglalaro na lang po ako sa bakuran. Wika ni Jerome. At habang naglalakad palayo, paulit-ulit na naririnig ni Tatang Imoy ang sinasabi nito. At tila natumbok ng bata ang kahinaan ng matanda dahil isa sa pinakaayaw ni Tatang Imoy ay ang hinahamon ang kanyang kakayahan. Kaagad siyang sumunod kay Jerome at nagwika ng, Jerome, ayusin mo ang gamit mo at bukas ng umaga, aalis tayo. Pupunta tayo sa baryo namin. Biglang napangiti si Jerome at kaagad na niyakap ang matanda. Sa hindi malamang kadahilanan, naramdaman ni Tatang Imoy na tila nagpapasalamat ito sa kanya. Yung nanay ko po kasi pinatay din ng isang aswang. Hanggang ngayon po, Tatang Imoy,
Hindi ko pa din maalis sa isipan ko ang sinabi sa akin ni tatay na ako po yung dahilan ng pagkamatay ni nanay. Gusto ko po sanang hanapin yung may gawa nun eh. At kung sakaling may lakas lang din po ako kagaya nyo, malamang nabigyan ko na ng katarungan ng pagkamatay ng nanay ko. Wika ni Jerome. At dahil sa sinabi ng bata, tila unti-unting nabuhayan ng loob si Tatang Imoy. Huwag kang mag-alala, Jerome. Bibigyan natin ng katarungan ng kamatayan ng nanay mo. Maging ang iba pang biktima ng mga nilalang ng kadiliman. Tugon ng matanda. Kinabukasan ay maagang gumising si Jerome dahil sabik ito sa pag-alis nila ni Tatang Imoy. Ngunit laking gulat niya nang lumabas ang matanda sa kwarto dahil ibang-iba ang itsura nito. Naging mas bata ng mahigit 5 taon. Maging ang boses niya ay nagbago din. O bakit parang nakakita ka ng aswang? Tara na! Malayo pa ang lalakarin natin. Nakatulala pa rin si Jerome habang nakabuntot siya sa matanda. Hanggang sa hindi niya na napigilan pang magtanong. O ikaw, nasan si Tatay Imoy? Anong ginawa mo sa kanya? Wika nito. Kaagad namang napahinto si Tatang Imoy at nilingon niya si Jerome. Nakita niyang may hawak itong kutsilyo at nakatutok sa kanya. Sinasabi ko na nga ba? Ako to, Jerome. Ako si Tatang Imoy mo. Ganito ang itsura ko kapag suot ko ang mutya ng dalugdog. Ibinabalik niya ang dati kong katawan at lakas. Pero ang tanging nakakakita lang ng anyo ko ay ang mga taong nabiyayaan ng kapangyarihan ng ikatlong mata. Hindi kaya, Jerome? Wika ni Tatang Imoy. At dito niya napagtanto na hindi pangkaraniwang bata si Jerome dahil may kakayahan itong makita ang kaanyuan niya sa tuwing suot ang mutya ng dalugdog. Hindi ko din po alam, Tatang Imoy eh. Pero siguro nga po hindi ako pangkaraniwan. Tugon ni Jerome. Mahusay kung ganon. Hindi na ako mahihirapang maganap ng pagpapasahan ko ng mutya at mga kaalaman. Simula sa araw na to, ikaw ay mag-aaral ko na. Naiintindihan mo ba? Wika ni Tatang Imoy. Tumangulang si Jerome bilang tugon. Pagdating pa lang nila sa bukana ng baryo, nakaramdam ng kakaiba si Tatang Imoy. Kaagad niyang hinawakan si Jerome. Pinatayo ito sa kanyang likuran. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lang itinuro ni Jerome ang isang babae. Tatang, nakakatakot po yung itsura ng babaeng yun, oh. Nakatingin po sa atin eh. Para po siyang aso na may 2 paa. Matutulis din po yung kuko niya, oh. Wika ni Jerome. Kaagad namang tinitigan ni Tatang Imoy ang babae upang makumpirma. Hinaplos nito ang mata ng bata at saka ipinahid sa kanyang mata. Dito na nga niya nakumpirma na aswang nga ang babaeng nakikita ni Jerome. Aba, mukhang sinalubong nila tayo, Jerome. Huwag kang lalayo sa akin. Wika ni Tatang Imoy. Habang naglalakad ay sinusundan sila ng tingin ng babae hanggang sa tuluyan na nga itong sumalakay sa kanila. Kaagad namang binuhat ni Tatang Imoy si Jerome. Sinakay sa kanyang balikat, sabay hawak sa liig ng babae. Nasakal niya ito. Sa pagkakataong iyon ay hindi na makakaalis ang aswang. Mukhang hindi mo ko nakikilala, aswang. Nagkamali ka ng binangga. Wika ng matanda sabay piga sa liig nito, dahilan para mabali at tuluyan ng mamatay ang aswang. Tinignan niya ang mga tao sa paligid. Nakayuko lamang ang mga ito. Dito na napagtanto ni Tatang Imoy na naging santuaryo ng mga aswang ang kanilang baryo. Matapos niyang patayin ang babaeng aswang, dali-dali siyang tumakbo pa uwi sa kanilang tahanan. Tuwang-tuwa naman si Nanay Flora dahil dumating ang kanyang kapatid. Saka na tayo mag-usap, Flora.
Sa ngayon, ikaw na muna ang bahala kay Jerome. May tatapusin lang akong laban. Wika nito sabay pasok sa kanyang kwarto. Nakita niyang naroon pa din ang mga luma niyang kagamitan sa pagpuksa ng mga aswang. Dali-dali niyang kinuha ang mga ito at kaagad na lumabas. Lingid sa kaalaman ni Tatay Imoy na sinundan siya ng mga kalaban. Nakatayo ang mga ito sa kanyang bakuran. Lumabas na din si Jerome at Aling Flora upang manood ng magiging laban. Kampante naman ng matandang babae na walang aswang ang makakalabas sa depensa ni Tatang Imoy. Ngayon, Jerome, panoorin mo kung gaano kalakas ang Tatang Imoy mo. Wika ng matanda. Kaagad namang bumunot ng sandata si Tatang Imoy. Sa kaliwang kamay ay buntot ng pagi at sa kanan, isang panabas. Walang kahirap-hirap nitong winasiwas ang mga sandata at sa bawat pagkumpas ng mga ito ay isang aswang ang bumabagsak. Ngunit nabitawan niya ang mga sandata. Nadulas siya sa dugo ng mga aswang at gamit ang kanyang kamao, isa-isa niyang dinurog ang mga ulo ng mga kalabang aswang. Halos hindi makakurap si Jerome dahil sa nasaksiyang lakas ng matanda. Inakala niyang mahina na ito. Nagpatuloy ang labanan ng ilang oras at nang matapos na ito, tanging si Tatang Imoy na lang ang naiwang nakatayo. Nilingon niya si Nanay Flora at Jerome at nagwika ng, Medyo matagal na panahon na din akong hindi nakapag-ersisyo. Mabuti na lang at naigalaw ko ang katawan ko. Ngayon, wala nang manggagambalang aswang dito sa lugar. Lahat sila matatakot. At kung sino pang maggalakas ang loob, hindi na ako magdadalawang isip na ubusin ang lahi nila. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Muli, antayin natin kung merong susunod na episode itong kwento na to. Depende kasi kung meron pang isesend yung sender. Muli maraming salamat mga kabayan. Paalam. Ah.